Pare, tignan mo. Parang may kakaiba sa mga ibon ah. Aba, oo nga no. Ang dami. Tapos, salungat pa ang lipad nila. Kinakabahan ako, Paing. Mukhang may masamang mangyayari. Ha? Bakit mo naman nasabi? Basta, hindi magandang senyales yan. Sabi ng matatanda, kapag nagkakaganyan daw ang mga ibon, may paparating na dilubyo. Lumilikas daw sila bago pa may mangyari. Nako, huwag ka naman sanang magdilang anghel. Sana nga, Paing. Anong gagawin natin ngayon? Uuwi na ba tayo? Hindi ko alam eh. Pero sigurado akong hindi tayo papayagan ni engineer na basta umuwi. Sa palagay mo ba, maniniwala ba siya kung sasabihin nating baka mamaya may dilubyong parating? Oo nga no. Sa bagay, baka sabihin pa niyang nagdadahilan tayo o naniniwala sa mga pamahiin. Alam mo naman yung ugali nun. Kapag walang ebidensya, hindi maniniwala. 2:00 ng tanghali noon. Kasalukuyan kaming gumagawa ng isang modernong kubo sa gitna ng isang pribadong bukirin na pagmamay-ari ni Engineer Guevara. Mainit ang sikat ng araw, pero nakakabahala ang biglaang pagdilim ng langit kahit tirik na tirik pa ang araw. Huminto ako sa pagpukpok at napatingala. Paing, tignan mo yung ulap oh. Biglang dumilim. Aba, oo nga no. Parang may paparating na malakas na ulan. Ilang segundo lang, bigla naming narinig na nagkakagulo ang mga hayop. Umaalulong ang mga aso. Doon na ako nagsimulang kilabutan. Batid ko na meron ngang nagbabadyang panganib. Agad kong sinigawan ang mga kasama ko. Baba muna tayo! Dali! Nagtaka pa sila nang mabilis akong bumaba mula sa tuktok ng bahay. Nagkakabit na kasi kami noon ng bubong. Agad silang sumunod, pero kita ko sa mga mukha nila ang labis na pagtataka sa inaasal ko. Kaya agad kong ipinaliwanag sa kanila ang masama kong kutob. Doon muna tayo sa labas, kahit sandali lang. Bilisan niyo na! Bumaba na kayo lahat dyan! Ano ba kasing nangyayari, Chong? Kinakabahan naman ako sa'yo eh. Hindi ko alam. Basta masama ang kutob ko. Sigurado ako may paparating na panganib. Kahit naguguluhan pa ang mga kasama ko, agad silang sumunod sa akin. Lumayo kami ng konti sa bahay. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng isang mahinang pag-ugong. Tapos, biglang yumanig ang lupa. Gumalaw ang mga poste, ang mga puno at lahat sa paligid. Halos matumba kami sa lakas ng pag-uga. Nagsigawan ang ilan sa takot. Pare! Ang lakas! Diyos ko po! Magdasal tayo mga kasama! Dali, magdasal tayo! Lalo pang lumakas ang lindol. Bumagsak nga ang yero at ang mga kahoy. Tapos ay mas lalo pang umalulong ang mga aso. Grabe! Ang tagal ng lindol na to ah! Kaya nga Diyos ko, iligtas niyo po kami. Huwag niyo po sanang pahintulutan na may masamang mangyari. Maya-maya lang, unti-unti na rin itong humupa. Lahat kami ay tulala. Si Paing ay nakatungo. Hawak pa din ang kanyang ulo. Grabe! Nahilo ko ah! Ang sakit sa ulo nun! Masusuka yata ako! Relax ka lang pare. Hinga ka lang na malalim. Malalampasan natin to. Mga kasama, ayos lang ba kayo? May nasaktan ba sa inyo? Isa-isang sumagot ang mga kasamahan namin. May mga gasgas, may nadapa. Pero salamat sa Panginoon, walang grabing nasaktan. Naloko na pare! Bumagsak yung bahay! Nalungkot ako nang makitang gumuhunga ang ginagawa naming bahay. Pero kinalma ko ang aking sarili at piniling maging positibo. Wala na tayong magagawa dyan pare. Ang bahay na sira.
Pwedeng gawin ulit. Pero ang buhay natin kapag nawala, hindi na muling maibabalik. Magpasalamat na lang tayo at ligtas tayong lahat. Tama ka. Salamat sa'yo, tol ha. Kundi dahil sa kutob mo, baka mamaya may malubang na sugatan sa atin. Wala yun. Magpasalamat tayo sa Diyos at nagbigay siya ng mga babala. Kaya nga akalain mo, napansin mo kaagad yun at talagang di mo binaliwala. Ang galing mo, pare. Naturuan lang ako ng lolo ko noon, kaya alam ko kung paano tumingin at mag-examine ng mga nangyayari sa paligid. Mga kasama, mabuti pa umuwi na tayo. Kailangan natin makita ang mga mahal natin sa buhay. Oo nga, si lolo. Baka kung ano na nangyari sa lolo ko. Nang marinig ng mga kasama ko ang aking sinabi, halos sabay-sabay silang nagsitayuan. Kita ko sa mga mukha nila ang takot at pag-aalala. Lahat kami gusto nang makauwi kagad. Mabilis naming inayos ang mga gamit namin at saka nagsimulang maglakad pauwi. Pagdating namin sa baryo, halos takbuhin na namin ni Paing ang daan papunta sa aming mga bahay. Agad na nakita ni Paing ang kanyang lolo. Sinalubong siya nito at mahigpit na niyakap. Hinanap ko ang asawa at mga anak ko sa kumpulan ng mga tao sa labas, pero hindi ko sila nakita. Kinabahan na ako sa mga oras na yon. Naglakad pa ako ng konti hanggang sa makita ko na ang bahay ko. Halos manlumo ako nang makitang gumuho ito. Hindi ako makapaniwala. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Marta! Marta, nasan kayo? Marta! Diyos ko, wag naman sana. Marta! Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ng aking asawa. Tumakbo ako palibot doon at sinimulang alisin ang ilang bumagsak na bato at kahoy. Gamit lamang ang aking mga kamay. Nanginginig ako habang ginagawa yon. Sumagot kayo! Marta, nandito na ako! Marta! Mahal, nasan ba kayo? Marta! Nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Ang mga kapitbahay namin, lumapit na din sila. Si Paing, tinulungan akong magtanggal ng mga kahoy. Maya-maya pa ay may narinig akong sumisigaw at umiiyak. Nakita kong palapit sa akin ang aking biyanan na babae. Ang anak ko! Roldan! Nasaan si Marta? Diyos ko! Ang anak ko! Tumayo ako at nilapitan siya. Napansin ko kasing nag-hysterical na siya at natakot akong baka atakihin ito sa puso. Pero ang pagmamalasakit kong yun ay nasuklian ng isang malakas na sampal. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Marta, Roldan? Nasaan ang anak ko? Inay, hindi ko po alam. Kararating ko lang po, galing po ako sa trabaho eh. Nung lumindol po, agad po kaming umuwi. Walang kasama ang mag-ina mo. Kung ganun, nandyan sila. Nandyan sila. Hindi pwede, Roldan. Hindi pwedeng mamatay ang anak ko. Bakit mo sila pinabayaan? Bakit, Roldan? Bakit? Sandali lang po, Aling Mercy. Huminahon po muna kayo. Wala akong may gusto sa nangyari. Walang may gusto. Ang sabihin mo, inutil itong kaibigan mo. Naturing ang sikat na karpintero, pero sariling bahay hindi maayos. Nay, tingnan mo ngayon ang mag-ina mo. Nadagan na ng bahay na ikaw mismo ang gumawa. Pwisit ka. Pwisit ka, Roldan. Ikaw na lang sana ang namatay. Tama na ho, Aling Mercy. Huwag kang makialam dito, Paeng. Lumayo ka sa akin. At ikaw naman, Roldan. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na lumipat na lang muna kayo sa bahay para palaging may kasama ang asawa mong bagong panganak. Pero anong sagot mo sa akin? Ayaw mo. Ayaw mo, di ba? Kasi masyado kang mayabang. Mataas ang ihi mo kahit hindi naman dapat. Tignan mo. Tignan mo ngayon ang nangyari.
Ang anak ko! Tama na po, Nay. Tama na po. Walang iya ka! Wala kang silbi! Pinatay mo ang anak ko! Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana noon pa! Tinutulang ko ng kasal niyo! Wala kang kwentang lalaki! Hindi ako makapagsalita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig habang patuloy na nagsisisigaw si Nanay Mercy. Ramdam ko lahat ng mga sinasabi niya. Para akong paulit-ulit na sinasaksak ng kutsilyo sa dibdib. Gusto kong sumagot. Gusto kong magpaliwanag, pero walang boses na lumalabas. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang lakas. Gusto kong magalit, pero alam kong tama naman lahat ng mga sinasabi niya sa akin. Parang ako nga talaga ang may kasalanan ng lahat. Kaya naman, hinayaan ko lang siyang ilabas lahat ng sama ng loob niya. Tinanggap ko ang mga masasakit na salita at pananakit. Sana, hindi ka nalang dumating sa buhay ng anak ko, hayop ka! Isa kang sumpa! Mamatay ka na rin sana! Mamatay ka na! Tumingin ako sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong yakapin si Nanay Mercy. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ko ginusto ang pangyayaring yon. Pero bago ko pa magawa, bigla siyang natigilan. Nakita kong bigla siyang namutla, tapos ay tumigil ang kanyang paghinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tapos ay biglang babagsak sana. Agad ko namang siyang nasalo at inalalayan ang kanyang ulo bago pa mapaiga sa lupa. Nay! Nanay Mercy! Nay! Tulong! Tulungan niyo kami! Agad na lumapit ang mga kapitbahay namin. Tinulungan nilang buhatin si Nanay Mercy at inilayo na sa akin. Pare, tibayan mo lang ang loob mo ha. Halika na, pagtulungan nating hanapin ang mag-iina mo. Parang di ko kaya, Paing. Kayanin mo, pare. Para sa mga anak at asawa mo. Sa sinabing yun ni Paing, para akong nagising bigla. Ipinagpatuloy ko ang pag-alis ng mga bato, yero at kahoy na nagiba. Umasa pa rin ako na baka sakali may buhay pa sa kanila. Pero bigla akong natigilan nang may makita akong kamay. Maputla na ito at malamig. Hindi. Hindi maaari ito! Marta! Agad na lumapit sa akin si Paing. Pareho kaming umiiyak habang binubuhat yung mabibigat na kahoy at simento hanggang sa nailabas namin si Marta at ang anak ko na yakap-yakap niya. Nakatihaya siya. Puno ng alikabok at dugo ang kanyang muka. Ang buhok niya ay nakadikit na sa balat dahil sa dugo. May malaking sugat siya sa noo at yung braso niya ay baluktot. Lumuhod ako sa tabi niya. Dahan-dahan kong hinawakan ang pisngi niya. Marta! Marta, asawa ko, gumising ka, pakiusap! Marta! Hindi siya sumagot. Patay na ang asawa ko. Sa mga oras na yon, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi ako makahinga. Ang sakit. Napakasakit. Napailing ako. Ayaw kong tanggapin. Tinapik ko siya sa pisngi. Inalog ko siya. Umaasang gagalaw siya kahit konti. Pero wala na. Marta, wag mo naman akong iwan, oh. Marta! Marta, hindi ko kaya. Parang awa mo na gumising ka, Marta. Diyos ko. Marta! Marta! Pare. Tama na. Wala na siya, pare. Wala na si Maring Marta. Bakit siya pa? Bakit? Bakit hindi na lang ako namatay? Niyakap ko ng maigpit si Marta habang tumutulo ang luha ko sa mata. Hindi ko na inisip yung alikabok at yung dugo. Wala akong pakialam. Patawarin mo ako.
Patawad kung hindi ko kayo nailigtas, Marta. Patawad kung hindi ko kayo naprotektahan. Patawarin mo ko. Mas lalo akong napaiyak. Masakit. Sobrang sakit ng nangyaring yon. Puno ako ng pagsisisi. Samantala, ang mga tao sa paligid, nagkagulo na sila nang makita ang katawan ng asawa kong si Marta. Agad silang nagsilapitan at nakiusyoso. May mga umiiyak, may mga hindi makapaniwala, may mga naawa. Maya-maya pa, ilang kalalakihan ang lumapit at tumulong. Binuhat nila si Marta at ang anak kong sanggol. Inilapag nila ito sa banig at saka tinakpan ng kumot. Hindi ko na nakayanan ang eksenang yon hanggang sa nawalan na ako ng malay. Pagmulat ng aking mga mata, nakahiga na ako sa papag. Nakita ko ang kaibigan kong si Paing na nakaupo malapit sa akin habang binabantayan ako. Pare, sa wakas gising ka na rin. Salamat sa Diyos. Hindi ako kagad nakasagot. Pero nang maalala ko ang mag-ina ko, bigla akong napabalikwas ng bangon. Ang mag-ina ko, pare. Nasaan sila? Inuwa na sila ng puninarya kanina, pare. Hintayin na lang natin ang pagbabalik nila. Eh ikaw, pare, kumusta ka na? Masakit, pare. Napakasakit. Hindi ko matanggap. Wala na tayong magagawa, pare. Ipagpasa Diyos na lang natin yung nangyari. Lakasan mo ang loob mo. Ewan. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang pagsubok na to, Paing. Bakit? Bakit nangyari to? Hindi ko rin alam, pare. Walang nakakaalam. Baka talagang nakatadhana na sila para bumalik sa ama. Tadhana? Anong tadhana? Walang kwentang tadhana yan. Bakit niya hinayaan na mangyari to? Kilala mo ako, Paing. Mabait akong tao. Palagi kami nagsisimba. Palagi akong tumutulong sa iba. Sa katunayan, di ba? Nagligtas pa ako ng buhay. Tapos to. Ito ang magiging kapalit. Ano to? Relax lang, tol. Pasensya ka na. Hindi ko alam kung anong sagot sa tanong mo eh. Paano ako magsisimula nito? Ayoko na. Ayoko na ring mabuhay. Ayoko na! Tama na, Roldan. Kailangan mo maging matatag. Buhay pa ang isang anak mo, si Boying. Kailangan ka niya. Ha? Ano sabi mo? Buhay si Boying? Oo, Chong. Nasa eskwelahan siya nang mangyari ang lindol. Kaya huwag ka sumuko. Lumaban ka, Chong, para sa kanya. Parang nabuhayan ako nang sabihin ni Paing na buhay si Boying. Napahawak ako sa aking ulo sa kabila ng sakit. Natuwa ako. Salamat, Paing! Salamat at buhay siya! Tumayo ako at muli kong tinignan ang gumuho naming bahay. Nasa bakuran kami ni na Paing ng mga oras na yon. Paing! Paing, gusto ko makita ang anak ko. Samahan mo ako. Makikita mo ang anak mo, pre. Pero, wag na muna ngayon. Nasa biyenan mo kasi. Paupain muna natin yung galit niya. Tumango ako nang marinig yon. Naintindihan ko ang gusto niyang sabihin sa akin. Habang nag-uusap kami ni Paing, bigla kaming napatigil. May narinig kaming malakas na alulong mula sa gubat. Napatingin kami pareho sa direksyon nun. Ilang sandali pa, nagsunuran na rin tumahol at umalulong ang mga aso sa buong baryo. Kinilabutan ako. Nagkatinginan kami ni Paing. Teka, ano yun, pare? Napatayo si Paing. Ang mga aso ay hindi humihinto sa pag-alulong. Paing, hindi ba't yung bahagi ng gubat na yan ay sinasabi nila noong may mga halimaw? Natatandaan mo ba yung kwento na yun nung mga bata pa tayo? Oo, pare.
Madalas na ikwento sa akin ng lolo ko yan eh. Sa palagay mo, may nangyayari kayang kakaiba sa gubat? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko hindi normal yung nangyayari ngayon. Tignan mo mga aso pare. Parang natatakot sila. Matapos sabihin yon ni Paing, ang mga aso biglang nagsitakbuhan. May ilan pang humuni na parabang nasaktan. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Naku, baka may mangyari na namang masama pare. Ilang sandali pa, napatingala kami sa itaas. Nakita namin ulit ang mga ibon na lumilipad at muling lumindol ng malakas. Nagsigawan ang mga tao. Napaluhod ako sa lupa. Mas malakas ang lindol na yon kesa sa nauna. Nagbitak ang lupa. Pero ako, hindi lang sa lindol napunta ang atensyon ko. Nanatili akong nakatingin sa gubat. Para bang may nakita akong liwanag na nanggagaling doon. Hindi ako sigurado kung tama ang nakita ko. Parang apoy, nabugaw yon. Nang matapos ang pagyanig, tinanong ko si Paing. Paing, Nakita mo ba yun? ang alin? Parang may apoy sa gubat ah. Ano, apoy? Wala naman ah. Kung may apoy, sigurado may usok. Pero wala oh. Hindi ko inalis ang tingin ko sa gubat. Parang may nararamdaman akong mainit na enerhiya na nanggagaling doon. Tapos ay parang may naririnig akong bumubulong. Isang mahina, paos at mababa na tinig. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Pre, uy pre, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pero ang gubat, Paing. Kinakabahan ako sa gubat. Ano bang ibig mo sabihin? Pakiramdam ko, hindi natural ang lindol. Paano kung totoo ang kwento ng mga matatanda noon? Kwento lang yun, pre, ano ka ba? Wala pa namang nakakapagpatunay na totoong kwento eh. Imposible yung sinasabi mo. Aalamin ko ang totoo, pre. Ano? Anong binabalak mo? Pupunta ako sa gubat. Ano ka mo? Nahihibang ka na ba? Kung tama ang kutob ko, kailangan ko matuklasan kagad yon. Dahil baka hindi huminto ang pagyanig. Lahat tayo mamamatay dito dahil sa ginagawa niya. O ano? Sasama ka ba? Ano kasi? Kung ayaw mo, ayos lang. Hindi kita pipilitin na sumama. Natahimik si Paing. Halos hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo matapos niyang tumanggi na samahan akong alamin kung ano ba talaga ang nangyayari. Kung talagang gagawin mo yan, pre, mag-iingat ka. Pero sana pag-isipan mo munang maigi. Baka kasi talagang delikado eh. Ayokong pati ikaw mapahamak. Isipin mo ang anak mo, Chong. Natahimik ako matapos sabihin yun ni Paing. Hindi pa ako sigurado kung ano ang gagawin ko. Pero isa lang ang malinaw sa isip ko. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero alam kong tama ang kaibigan ko. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan kong magplano. Kailangan kong maghanda. Samantala, pagkatapos ng 2 malalakas na lindol, naging tahimik ang paligid. Wala na kaming naramdaman na mga aftershocks. Pero kahit tila kumalma na ang lupa, naroon pa rin ang kaba at takot ng mga tao. Sa gabi, halos lahat ng mga tao ay nasa labas pa din ng mga bakuran. May ilan na nagtayo ng tent at may nagtayo din gamit ang mga trapal at magagaan na kahoy. Yung iba naman, naglatag na lang ng karton at banig sa lupa. Ako, naupo lang sa gilid. Pinagmamasdan sila. Naaawa ako sa kalagayan namin lahat. Kinabukasan, medyo tinanghali na ako ng gising. Gawa ng puyat. Masakit ang ulo ko at mabigat pa din ang aking dibdib. Pagbangon ko, nakita kong paparating si Paing. May bitbit na 2 tasa ng kape.
Yun! Sakto, gising ka na, Chong. O eto, kape ka muna. Salamat. Tahimik na inabot ko ang tasang umuusok. Maya-maya ay tumabi siya sa akin. Panay ang kanyang sulyap. Naramdaman kong may gusto siyang sabihin, pero nag-aalangan. Ano bang meron, Paing? Bakit para kang pusa na hindi mapaanak dyan? May sasabihin ako eh. Nalaman ko na nandun sa bahay ng biyenan mo yung labi ng asawa at anak mo. Bigla akong natigilan. Tumitig ako sa tasa ng kape. Nanginig ang aking mga kamay. Oo, Chong. Relax lang. Hindi pare, hindi ako pwedeng mag-relax. Tara, samahan mo ako. Puntahan natin sila. Oo, sasamahan kita. Pero ubusin muna natin tong kape. Sayang eh. Inubos niya ang laman ng tasa niya. Habang ako naman, hindi ko na nagawang tumikim. Tumayo na lang ako at nagsimula ng maglakad palabas ng bakuran. Agad din naman siyang sumunod. Tahimik lang kami habang naglalakad. Habang papunta kami sa bahay ng biyenan ko, may ilang lumapit sa amin. Nakikiramay sila sa nangyari. Nginitian ko sila ng bagya. Ayoko nang magsalita. Ayoko ring makipag-usap. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Si Paing naman, tahimik lang sa tabi ko. Paminsan-minsan, sumisilip siya sa akin. Siguro, nag-aalala siya na baka bigla akong matumba o mawalan ng malay. Pero hindi ko na lang siya pinansin. Pagdating namin doon, madami ng tao. May ilang mga kamag-anak na nakaupo sa gilid. Nasa labas ng bahay yung lamay. Nagkabit sila ng trapal. Dahan-dahan akong lumapit. Nakita ko si Marta. Nakita kong puting-puti ang suot niyang bestida. Ang ganda pa rin niya. Nakatabi sa kanya ang maliit naming anak. Marta, asawa ko. Marta, patawarin mo ko. Patawarin mo ko, mahal. Patawad. Lumapit sa akin si Paing. Pinatong niya ang kamay niya sa balikat ko. Habang umiiyak ako, napansin kong nasa sulok lamang si Nanay Mercy. Wala siyang imik. Nakaupo siya. Nakayuko. Pero ramdam ko pa rin na galit siya sa akin. Hindi man siya magsalita. Alam kong ako pa rin ang sinisisi niya. Hindi ko siya masisisi. Dahil ako man, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa aking mag-ina. Tay? Anak Boying. Naku, salamat sa Diyos. Totoo ngang buhay ka, anak. Opo, wala naman po masamang nangyari sa akin, Tay. Dahil nakalabas po kami kagad ng classroom. Takot na takot po ako, Tay. Ang lakas po ng lindol. Yung mga gamit namin po sa school, nalaglag lahat at nasira. Tay, umiyak po ako ng umiyak. Pero pinilit ko pong lumabas. Sakto po paglabas namin, gumuho na po yung halos kalahati ng classroom namin. Salamat sa Diyos. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito eh. Pero anak, ang tapang mo. Mabuti't ligtas ka. Opo, Tay. Hindi naman po kami pinabayaan ng teacher namin. Salamat naman kung ganun. Alam mo, kung alam ko lang na mangyayari to, anak, sana hindi na ako umalis ng bahay eh. I'm sorry, anak, ha? Patawarin mo si tatay. Tay, wag na po kayong humingi ng sorry. Wala po kayong kasalanan. Sabi po ni Lola, ganun daw po talaga ang buhay. Nakakalungkot lang. Kasi po, wala na po si nanay at si Bunso. Malungkot talaga, anak. Ako man sobrang nalulungkot din. Pero hayaan mo, anak. Hindi kayo iiwan ni tatay, ha? Kakayanin natin dalawa to. Saan na po tayo titira, Tay? Wala na po yung bahay natin. Hindi ko pa alam, anak.
Pero maghahanap ako ng paraan para makapagtayo ulit tayo ng bahay. Kahit simpleng kubo lang muna. Basta't magkasama tayo. Tumahimik kami sandali. Pareho naming pinagmasdan ang kabaong ni na Marta at ng baby namin. Tay, si nanay po ba? Naririnig po ba tayo kahit patay na siya? Oo naman anak. Naririnig tayo ng nanay mo. Nakikinig siya dun sa itaas. Kaya huwag kang malungkot. Lagi niya tayong babantayan anak. Ganun po ba? Sige po, hindi na po ako ganong malulungkot. Magiging matapang po ako. Gaya po ng palaging sinasabi sa akin ni nanay dati. Yan. Ganyan nga anak ko. Hayaan mo anak. Hindi kita pababayaan. Nandito lang si tatay palagi. Niyakap ko siya ng maigpit. At sa mga yakap na yon, naramdaman ko ang unti-unting paglakas ng aking loob. Napatingin ulit ako kay Nanay Mercy. Nakita kong nagpapahid ng luha sa kanyang mga mata. Anak, sige puntahan mo ang lola mo. Yakapin mo din siya. Malungkot din siya anak. Opo, tay. Lumapit ang anak ko sa lola niya at nakita kong niyakap niya ng maigpit ang kanyang lola. Hindi agad gumalaw si Nanay Mercy, pero maya-maya pa, niyakap din niya si Boying pabalik. Nakatitig lang ako sa kanila. Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko. Muli akong tumingin sa kabaong. Pangako, mahal. Aalagaan ko si Boying. Hindi ko siya pababayaan. Kakayanin namin ito. Hindi ko iniwanan ang kabaong ng asawa ko. Umupo lang ako sa tabi nito buong maghapon, ni hindi ko na nga namalayan na anong oras na pala at malapit ng dumilim. Saka ko lang napansin yon nang lumapit sa akin si Nanay Mercy. Bitbit ang isang baso ng kape. Roldan, magpahinga ka muna. Ako na muna magbabantay dito. Ayos lang po ako, Nay. Alam kong pagod ka na, anak. Mula pa kaninang umaga, hindi ka na umaalis sa tabi ni Marta. Hindi ka pa halos kumain. Sige na, ako na muna rito, anak. O heto ang kape para sa'yo. Nang marinig kong tinawag niya akong anak, bigla akong napahinto. Napatingin ako sa kanya. Pasensya ka na sa mga nasabi ko at nagawa ko sa iyo kahapon. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng galit ko. Sakit at pag-aalala. Naiintindihan ko naman po kayo, Nay. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad sa akin. Ako pa nga po dapat na humingi ng pasensya. Kasi hindi ko po sila nailigtas. Umiling siya at hinawakan ang kamay ko. Mainit ang palad niya, pero nanginginig. Wala kang kasalanan. Wala. Hindi mo to ginusto. Alam kong mahal na mahal mo si Marta at ang anak mo. Pasensya ka na talaga. Sige po, Nay. Salamat po. Pamilya pa rin tayo, Roldan. Kakayanin natin ito ng magkakasama. Hindi ko na napigilan ang luha ko ng mga sandaling yon. Salamat po. Kahit papano po gumaan po ang loob ko, Nay. Hayaan niyo po. Babawi po ako. Lalong-lalo na po kay Boying. Gagawin ko po ang lahat para maprotektan siya. Para mabigyan siya ng maayos na buhay. Tumango ang biyenan ko. Kumuha siya ng panyo sa kanyang bulsa. Sabay pahid ng luwa sa pisngi ko. Kaya mo yan. Alam kong malakas ka. Basta't alagaan mo lang na mabuti si Boying at ang sarili mo. Siya na lang ang natitirang alaala natin kay Marta. Opo, Nay. O sige na, tumayo ka na dyan. Inuin mo na itong kape mo at magpahinga ka na muna. Sinunod ko ang sinabi niya. Tumayo na ako at siya ang humalili. Hinalap ko sa bakuran si Paeng. Nakita ko siya sa may lilim ng mangga. May kausap siyang matandang lalaki.
Hindi ko kilala ang matanda. Suot niya ang isang kakaibang kasuotan, parang damit ng mga sinaunang pare. May suot din siyang sombrero na bahagyang tinatakpan ng kalahati ng kanyang mukha. Habang papalapit ako, napansin kong agad na may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero tumindig ang balahibo ko. May kung anong malakas na puwersa akong naramdaman. Napatingin ako kay Paeng at sa itsura niya, mukhang seryoso rin ang pinag-uusapan nila. Paeng, sino yung kausap mo? Hindi siya kagad sumagot. Nakatingin lang siya sa matanda na para bang nakikinig ng mabuti. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya ng pilit. Roldan, siya nga pala si Mang Tiburcio. Nakikibalita lang dito sa baryo natin. Ganun ba? Inalis ng matanda ang suot niyang sombrero at itinapat yon sa kanyang dibdib. Nakikiramay ako, iyo. Sa nangyari sa pamilya mo? Tumango ako at saglit na ngumiti. At nang matapos ay bumaling ako kay Paeng. Nagugutom kasi ako, pare. Baka pwede mo muna akong samahan kumain. Ayun lang ba? O sige, sasamahan kita. Tatang, maiwan na po muna namin kayo O kung gusto niyo po, dumito na po muna kayo para makapagpahinga. Yun nga lang ho, sa labas lang po kayo pwedeng matulog kasi baka mamaya muling lumindol. Talagang lilindol pa, mga iyo. Hindi pa tapos ang dilubyo. Teka, ano po? Ano po sinasabi niyo, tatang? Wala. Ang sabi ko baka lumindol ulit. Asahan na natin yon. Normal lang naman ang mga aftershock na mararamdaman. Pagkasabi nun, naglakad na kami ni Paeng sa lugar kung saan nagluluto ang ilang mga kababaryo na nagboluntaryong tumulong sa lamay. Agad na kumuha ng pagkain si Paeng at inabot sa akin ang plato. Mabuti naman, Chong, at naisipan mo nang kumain. Tinablan ka na din ng gutom, no? Oo, medyo maapdi na nga sikmura ako. Salamat dito sa pagkain, Wala yun. Sabayan na kaya kita para ganahan ka ng konti. Mainam pa nga. Siya nga pala, Paeng. Yung matandang lalaki. Wala ka bang napansin sa kanya na kakaiba? Meron. Ano? Matanda na siya tapos puro kulubot na mukha niya. Weirdo yung damit at sombrero niya. Hindi bagay sa kanya. Pambihira ka naman, oo. Di naman yun yung ibig ko sabihin, Ano ba kasi yun? Parang ano, pre. Basta, kinikilabutan ako sa matandang yun. Parang wala siyang gagawing maganda. Talaga? Paano? Mukha naman mabait Saka matanda na yon. Hindi na yung kayang gumawa ng masama. Basta, Paeng. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Baka nga mamaya hindi pa tao yan Hala ka, nakakatakot naman yung sinabi mo. Teka nga, at titignan ko nga uli. Sinilip ni Paeng ang matanda kung saan namin siya iniwan. Uy pare, wala na yung matanda. Umalis na siguro. Samantala, nang matapos makakuha ng sarili niyang pagkain, naghanap na kami ng pwesto. Napansin ko na mabilis dumilim ang paligid. Yung ibang mga tao, nagsisiuwian na rin. Pero may mga bagong padating, yung mga nagsusugal sa gabi, na natili lang kaming nakaupo sa isang tabi. Nang matapos kaming kumain, ay kinuha na ni Paeng ang mga plato at inilagay sa lababo. Nang makabalik siya, nagpaalam ako. Pre, ihilang ako sandali O sige, pero huwag kang lalayo Maski dyan sa mga puno, pwede na dyan Tumayo ako at naglakad papunta sa likuran ng bahay. Medyo madilim at walang ilaw doon. Habang umiihi ako, may napansin akong gumagalaw sa itaas ng isang puno. Akala ko nung una, wala lang yon. Pero nang tinignan kong mabuti,
Napansin kong may malaking ibon. Yung mga mata niya, parang nagbabaga. Anak ng... Anong ibon to? Dahan-dahan akong lumapit habang pinagmamasdan pa din ang nilalang. Hanggang sa napagtanto ko na hindi pala yun ibon. Malalaki ang pakpak niya, pero yung katawan ay parang sa tao. Maitim ang balat niya, payat at meron siyang mahahabang mga daliri. Hindi ako agad nakakilos. Para akong natuod sa kinatatayuan ko. Napalunok ako ng ilang beses nang marinig ko ang malakas na paghinga ng nilalang. Sa isang iglap, bigla siyang tumingin sa akin at lumipad siya papalayo. Sa sobrang gulat ko, natumba ako at napasigaw. Dahil sa malakas na sigaw ko, yung mga tao sa may lamay biglang napapunta sa kinaroroonan ko. Tol! Anong nangyari? Hindi ako kagad nakasagot. Takot na takot ako ng mga sandaling yon. Nanginginig ang tuhod ko. Inabot ni Paing ang mga kamay ko at inalalayan niya akong tumayo. Tol, may nakita ko. May dinalang sa puno. Parang tao na may pakpak. Aswang? May aswang dito? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Tol? Hindi pa man ako nakakasagot ay sumabad na ang ibang tao. Napansin din daw nila yon, yung malakas na pagaspas ng pakpak. Naniwala sila na meron nga akong nakita. Tapos nagkanya-kanya na sila ng kwentuhan tungkol sa mga kababalagang nangyari dati sa baryo namin. Kalma ka lang muna, Chong. Bakit kasi dito pa naisipang umihi? Pwede naman dun sa harap. Dinala na ako ni Paing sa harap ng bahay at pinaupo ako. Kumuha siya ng tubig na maiinom. Oh, pampakawala ng kaba. Ay nako, ikaw talaga ang dami mong nakikita. Habang umiinom ako ng tubig, may ilang matatanda na lumapit sa amin. Sila ay sina Katemyong, Aling Sabel at Lolo Tonyo. Kita ko kagad sa mga mukha nila ang pag-aalala at takot. Nakatingin lang sila sa akin, parang nag-aalangan kung paano magsisimula ng usapan. Si Mang Temyong ang unang nagsalita. Tinanong niya ako kung totoo raw bang may nakita akong nilalang na may pakpak. Tumango ako. Hindi ko na ipinaliwanag ng detalyado, pero alam kong hindi ako nagkamali sa nakita ko. Hindi ako nagbibiro. May nakita talaga ako. Biglang napahawak sa dibdib si Aling Sabel at mahina niyang sinabi na baka raw bumalik na naman sila. Napakunot ang noo ko at agad kong tinanong kung sino ang tinutukoy niya. Lumingon-lingon pa siya bago sumagot. Parang natatakot na baka may makarinig. Ikinuwento niya nung bata pa raw sila ni Mang Temyong. May nangyari din daw na malakas na lindol at pagkatapos nun ay may mga sumalakay na halimaw. Sumabat si Lolo Tonyo. Magulo ang baryo noon, puno ng takot at pangamba. Nagsimula daw mawala hindi lang ang mga hayop, kundi pati na rin ang mga bata. Napatingin ako kay Paing. Tahimik lang siya, pero alam kong nakikinig siya sa lahat ng sinasabi ng mga matatanda. Kung ganun po nangyari, paano po natigil ang pananamantala at pambibiktima ng mga nilalang na yun dito sa baryo? Sabi ni Katemyong, may tumulong daw sa kanila noon. Isang matanda na may kasamang batang lalaki. Halos kaedad lang daw nila. Mukha raw silang mga antingero dahil sa mga agimat at anting-anting na nakasabit sa leeg at braso nila. Sila raw ang humarap sa mga aswang na sumalakay sa baryo noon. Matindi raw ang naging labanan, pero dahil sa tapang at kakaibang lakas ng matanda at ng bata, natalo daw nila ang mga aswang. Ayon sa matanda, ang mga aswang na yon ay galing sa gubat.
Doon nagsimula ang kwento tungkol sa gubat na iniiwasan hanggang ngayon. Ang gubat na pinaniniwalaang pinagmulan ng mga aswang na minsang nagasik ng takot sa baryo namin. Hindi na ako nakapagsalita pa pagkatapos ng kwento nila. Unti-unti na namang nagkaroon ng palatandaan na totoo ang aking masamang kutob. Nang mga oras na yon, biglang nagsiuwian ang mga tao na nakipaglamay. Pumasok sila sa kanilang mga bahay kahit meron pa ring posibilidad na muling magkalindol at gumuho din ang bahay tulad ng iba. Hindi ka na yata natulog, iho. Hindi po, Nay. Pero ayos lang po ako. Gusto mo bang umidlip muna? Ako na lang muna magbabantay sa kanila. Sige po, Nay. Ay, siya nga po pala. May alam po ba kayo tungkol sa kwento ng kinatatakutang gubat? Bakit mo na itanong? May kinalaman ba ito sa nangyari kagabi? Opo, Nay. Naguguluhan po kasi ako eh. Hindi ko akalaing makakakita ko ng ganong klaseng nilalang. Pero kung totoo po yung kwento sa gubat, na dun daw nanggagaling ang mga halimaw, ibig sabihin po, baka hindi lang isa yung aswang, Nay. Paano po kung madami sila? Manganganib po ang buong baryo. Yun nga rin ang ikinakatakot ko eh. Kung sakali man nababalik sila, maraming mamamatay dito sa atin. Malulupit at walang awa ang mga aswang na yon. Pero bakit kaya? Kung sakali man na bumalik sila, bakit? Anong dahilan? Baka po kapareho lang po ng dahilan dati kung bakit nagkaroon ng aswang dito. Para maghiganti? Ano? Maghiganti po? Oo. Ayon sa sabi-sabi noon, may isang lalaki na pinaghihinala ang mangkukulam. Pero ang sabi ng iba, hindi naman siya masama. Tumutulong pa nga siya sa mga may sakit eh. Hanggang sa isang araw, napagtripan ng mga kabataang lasing. Sinaktan siya. Pero imbis na siya ang kampihan dahil siya ang naargabyado, siya pa ang pinalayas. Pinalayas? Oo. Pinalayas siya dahil takot sa kanyang mga tao. Doon siya sa gubat tumira. Hanggang sa ilang taon ang nakalipas, biglang lumindol ng malakas. At kasunod nun, nagsulputan na ang mga aswang noon dito sa ating baryo. Ang mga aswang, galing sila sa gubat kung saan nakatira ang mangkukulam. Sabi ng mga matatanda noon, baka raw siya ang may likha sa mga ito. Kaya po ba ng isang mangkukulam na lumikha po ng aswang? Oo, may kakayahan sila. Lalo na kung malakas ang kanilang kapangyarihan. Pero paano naman po sila nakasiguro na totoo po ang kwento na yun? May nakita daw silang isang asul na liwanag sa gubat bago lumindol ng malakas. Nanlaki ang aking mga mata sa narinig ko kay Nanay Mercy. Ang asul na liwanag, nakakasiguro ako na nakita ko din yun bago ang pangalawang paglindol. Bigla akong kinilabutan, lalo pat na pagtagni-tagni ko na ang mga nangyayari. Mas malaki na ngayon ang posibilidad na talagang may kinalaman nga ang mga nangyari noon sa nangyayari sa kasalukuyan. Bigla akong napatingin sa bangkay ng aking asawa. Unti-unting namuo ang galit sa aking dibdib. Alam mo bang, natatakot na din ako, iho. Baka nga bumalik sila. Kung totoo man po na bumalik sila, edi kailangan po may kumilos habang maaga pa. Kailangan po na may pumuksa na sa kanila bago pa sila makapaminsala ulit. Sana nga may dumating ulit na tutulong. Katulad nung maglolong ang tingero noon. Kung buhay pa sana yung bata noon, baka siya lang ang makakatulong sa atin ngayon. Pero, saan naman kaya siya posibleng hanapin? Hindi ko na nasagot ang sinabing yun ni Nanay Mercy. Bigla kasing dumating ang kaibigan kong si Paeng at agad na lumapit sa akin. Roldan! Roldan, pre! Roldan! Oh, ano ba nangyari? Ba't hingal na hingal ka?
Galing kasi ako dun sa may bandang silangan ng baryo. Dun, sa may kaduluhan. Alam mo ba, Roldan? Natagpuan patay yung pamilyang naninirahan dun. Ano? Patay? Aba, bakit daw? Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin eh. Pero, yung katawan nila, Roldan, wasak. Para bang nilapa ng mabangis na hayop. Napatakip ng bibig si Nanay Mercy. Halatang nagulat at natakot. Ako naman, napatitig lang kay Paing. Nakikita ko sa mukha niya na hindi lang takot ang nararamdaman niya ron, pati trauma. Grabe! Karumal-dumal yung sinapit nila. Hiniwa yung tiyan tapos wala na yung naman loob. Puro kagat at kalmot sa katawan. Parang pinagpiestahan. Diyos ko, nagsisimula na sila. Sigurado kong aswang. Aswang ang may gawa nun. Yun din po sabi ng mga taga ron eh. Sabi ng mga nakarinig, may malakas daw na pagaspas ng pakpak bago nila marinig yung mga sigaw. Pero walang lumabas dahil po sa takot. Kinabukasan na po nakita yung mga bangkay. Nagsilapitan na din sa amin ang mga kasama namin sa bakuran. At ang ilan sa kanila, naglakad papunta doon. Sumabay sila sa agos ng mga taong gusto ding makita kung ano ang talagang nangyari sa mga katawan. Hindi pwede to. Kailangan may gawin na tayo. Anong gagawin, Roldan? Pupunta ako sa gubat. Kailangan ko makita kung anong meron doon. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Ano? Nahihibang ka na ba? Susugod ka doon. Bakit, kaya mo ba? Hindi ko alam kung kaya ko. Pero kung walang kikilos, mauubos tayo dito panigurado. Hindi ko maaatim na maghintay na lang habang unti-unti nila tayong inuubos. Hindi, Chong. Huwag mong gawin yun. Wala kang laban sa kanila. Sabi ng mga tao, marami raw na aswang yun. Wala kang kakayang lumaban sa mga aswang. Kung papasok ka sa gubat, baka hindi ka na makabalik. Paano ang libing ni Marta at ng anak mo? Sige nga, mag-isip-isip ka naman. Napayuko ako. Alam kong tama si Paing. Delikado. Pero habang iniisip ko ang nangyari sa pamilya ko at sa pamilyang pinatay ng mga aswang, parang mas lalo akong nagagalit. Gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Kung sakali man na totoong ang mga aswang nga ang dahilan ng paglindol, kailangan nilang pagbayaran ng pagkamatay ng aking mag-ina. Roldan, huwag kang padalos-dalos. Baka mapahamak ka, iho. Pero naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Roldan. Sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo, pero pwede bang saka mo na lamang gawin yan pagkatapos na lamang ng libing? Tama po kayo. Pasensya na po, Nanay Mercy. Nadadala lang po ako ng labis na emosyon ko. Pero sige, susundin ko po kayo. Pero pagkatapos ng libing, aalamin ko po ang totoo. Sige, Chong. Kung yan ang plano mo, sasamahan kita. Talaga? Oo, Chong. Magkasangga tayo, di ba? Sa hirap at ginawa. Ayos. Salamat, pre. Pero sa ngayon, samahan mo muna ako dun. Gusto kong makita yung sinasabi mo. Okay lang ba, Nanay Mercy? Sige, Roldan. Ako na munang bahala dito. Tumango ako at agad kaming nagtungo ni Paing sa pinangyarihan ng krimen. Pagdating namin doon, halos manlumo ako sa nakita kong anyo ng mga bangkay. Totoo ang sinabi ng kaibigan ko. Kalunos-lunos talaga ang sinapit ng mag-anak. Kita mo, Roldan? Kawawa sila, di ba? Hindi ko magawang sumagot sa kanya. Ang atensyon ko kasi ay nakatuon lang sa mga bangkay. Maraming taong nakapaligid, mga usisero at mga kawani ng barangay. Ang balat ng mga biktima ay maputlang-maputla na, halos nagkulay abo. May malalalim na kagat sa leeg at dibdib at ang ilan ay may bakas ng matatalas na kuko. Totoo nga, hindi ito gawa ng tao
o ng ordinaryong hayop. May kutob ako, Paing, na may masama talagang nangyayari at masusundan pa to. Hoy, huwag mo naman sabihin yun dito. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Magpanik pa ang mga tao eh. Saka, huwag ka na muna nagsasalita ng mga ganyan-ganyan. Pambihira ka, natatakot ako sa'yo eh. Anong ibig mo sabihin? Di ba nga, mainit ang dila mo. Lahat ng sabihin mo, parang nagkakatoton lahat eh. Di naman palagi ah. Anong hindi palagi? Madalas nga eh. Alam mo parang may kakaiba sa'yo, Chong eh. Para kang Nostradamus eh. Nakikita mo kung anong mangyayari. Meron naman talaga eh. Minsan na may nabanggit si Lolo sa akin. Sabi niya, may taglay daw akong kakaibang kakayahan. Malakas daw ang pakiramdam ko. Ang tawag niya daw doon, Sixth Sense. Ano? Sixth Sense? Ano naman yun? May kakayahan daw akong makaramdam o makakita ng mga bagay na hindi nakikita o naririnig ng karaniwang tao. Ganun pala yun? Parang third eye ano? Oo, parang ganun na nga. Pero yung Sixth Sense kasi, base lang palagi yun sa kutob. Pero ang third eye naman, base sa kung ano ang aktwal na nakikita. Ayoko ng ganyan. Baka mabaliw ako. Habang nag-uusap kami ni Paing, dumating na ang mga pulis. Tinakpan na nila ang mga bangkay at nilagyan na ng kordon ang paligid. Pinatabi na rin ang lahat ng mga nakikiusyoso. Tara na, bumalik na tayo, tol. Tumango siya at sabay kaming naglakad pauwi. Ilang minuto lang ay biglang may narinig akong matinis na tunog. Parang sigaw ng babae. Sabay kaming napahinto ni Paing. Narinig mo yun? Oo, narinig ko. May sumigaw. Napatingin kami sa direksyon ng gubat. Nagmasid kami at nakiramdam. Pero hindi na nasundan pa ang sigaw na narinig namin. Tara, tol, tignan natin. Naku, wag na. Delikado yan eh. Pero baka may nasasaktan dun eh. Hindi pwede, tol. Paano kung patibong yan? Ganyan ang ginagawa ng mga aswang. Ginagaya nila ang boses ng tao para makapambiktima. Napatingin ako sa kanya. Totoo ang sinabi niya, pero hindi ko rin kayang baliwalain ang narinig kong sigaw. Ilang sandali pa, muli naming narinig ang malakas na sigaw. Humihingi na ito ng tulong. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumakbo na ako, papasok sa gubat. Roldan! Hoy! Ano ba? Bumalik ka dito! Roldan! Hindi ako nakinig kay Paing. Hindi ko na siya nilingon. Madilim at masukal ang daan sa loob, pero hindi ko ininda yun. Ang tanging nasa isip ko ng mga sandaling yon ay baka may taong kailangan ng tulong. Ilang sandali pa, naramdaman kong parang may nakasunod na sa akin. Ngunit paglingon ko, wala namang tao. Paing? Tol, ikaw ba yan? Nananakot ka na naman oh. Paing, tigilan mo yan ha. Di ka nakakatuwa. Pero walang sumagot sa akin. Alam kong may tao. Ramdam ko ang presensya niya. Dali-dali akong naglakad ng mabilis. Pero habang binibilisan ko, parang ganun din ang ginawa niya. Narinig ko ang kaluskos ng paa niya. Kinabahan ako at doon ko lang din naisip na isa pala akong malaking tanga. Sumugod ako sa gubat na wala man lang dalang anumang sandata. Gusto kong umatras, pero huli na. Huminga ako ng malalim at naghanap ako ng pwedeng gamitin. Doon ko nakita yung isang sanga ng puno na naputol. Dali-dali kong hinatak yun at tinanggal sa pagkakasabit. Pwede na siguro to. Hinawakan ko yun ng maigpit na parabang sibat. Pinakinggan kong mabuti ang paligid. Tahimik na. Wala na ang mga kaluskos. Pero akala ko lang pala yun. Dahil nakakailang hakbang pa lang ako, ay bigla ko na namang narinig ang sumusunod sa akin. Naasar ako sa ginagawa niya. Pakiramdam ko kasi ay pinaglalaruan ako.
Kung sino man siya, diretso akong naglakad patungo sa tunog. Sino ka? Magpakita ka sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo! Magpakita ka! Unti-unti na akong nilamon ng matinding kaba ng mga oras na yon. Muli kong narinig ang kaluskos. Mas malapit na. Humakbang ako ng dahan-dahan hanggang sa may anino akong nakita sa likod ng isang puno. Mabilis kong iniamba ang sanga at doon ko siya nakita. Ang matandang lalaki, nakausap ni Paeng. Teka, ikaw yung... Nakatingin lang siya sa akin. Walang emosyon ang kanyang muka. Bumba ang tingin niya sa hawak kong sanga at nakita kong ngumisi siya, sabay iling. Susugod ka dito sa gubat na yan lang ang hawak-hawak mo sa data. Ano bang pakialam mo? Tsaka sino ka ba? Bakit mo ako sinusundan, ha? Isa ka ba sa kanila? O baka ikaw yung mangkukulam na kinikwento nila? Mukha ba akong mangkukulam? Oo naman. Humakbang palapit sa akin ang matandang lalaki. Napansin kong malalim ang kanyang mga titig. Hanggang sa napaatras ako. Teka, hanggang dyan ka na lang. Huwag ka nalapit. Mapipilitan akong saktan ka, sige. Bakit hindi mo gawin? Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa hawak mo? Nanindig ang balahibo ko sa aking narinig. Lalo pa nang makita ko siyang muling ngumisi. Hindi ka dapat pumasok dito. At bakit, ha? Ano bang meron dito? Totoo bang dito namumugad ang mga aswang? Oo. Malapit na dito ang pugad nila. Kaya umatras ka na. Umuwi ka na sa inyo. Hindi ka dapat nandito. Kung ganun, ay tama nga ang kutob ko. Anong kutuban sinasabi mo? Na kaya lumilindol ay dahil may nangyayaring kababalagan dito sa lugar na to. Tama ka. Kaya nga delikado dito. Hindi ito para sa mga katulad mo. Umalis ka na. Sandali. Kung ganun, hindi ka kaaway? Bakit? Mukha ba akong kaaway? Napatitig ako sa matanda. Tama, matanda na nga siya. Pero matikas pa rin ang kanyang pangangatawan. May hawak siyang isang martilyo sa kanang kamay. Iyo, seryoso ako. Kailangan mo nang umalis dito. Pasensya na po, Tatang. Pero hindi ko po magagawa yun. Alam ko po ang dahilan kung bakit ako nandito. At paninindigan ko po yun. Kailangan kong malaman ng totoo. Kung natural ba talaga ang lindol o may ibang dahilan. Hindi ako tatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang sagot. Dahil kung totoo ngang may kinalaman ng mga nilalang na yun, kailangan kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa at anak ko. Aba, matigas talaga ang ulo mo, ane. Hindi mo alam ang pinapasok mo, bata. Alam kong delikado, Tatang. Pero may dahilan ako. At hindi ako pwedeng umatras. Umalis ka na. Kapag tumuloy ka pa, baka ako pa mapilitang... Mapilitang ano po? Mapilitan saan? Mapipilitan ako saktan ka at kalad-kaling ka pa uwi sa baryo. Magdudulot ng dilubyo ang pagsugod mo dito. Kung gusto mo akong saktan, Tatang, gawin mo. Pero hindi mo ako mapipigilan. Lalo na kung tatakbo ako na mabilis katulad dito. Humakbang ako palayo. Pero bago pa man ako makatakbo ng mabilis, ay biglang may malakas na sigaw kaming narinig sa di kalayuan. Roldan! Roldan, tulong! Tulong! Nangunot ang noo ko ng mga oras na yon. Agad kong nilingon ang direksyon ng boses. Di ako maaaring magkamali. Si Paeng yun. Anak ng teteng, meron pang isa. Si Paeng po yun. Siguro po sinundan ako. Kailangan ko siyang puntahan. Naku naman talaga. Ang titigas ng ulo nyo. Wala kayong takot sa kamatayan.
Marami pang sinasabi ang matandang weirdo, pero hindi ko na siya pinakinggan. Mabilis akong tumakbo papunta sa direksyon kung saan ko narinig ang sigaw. Maya-maya pa ay narinig kong may mga yapak na sumusunod sa akin. Paglingon ko, nakasunod si Mang Tiburcio. Paglapit namin, tumambad sa aming paningin si Paeng. Pinalilibutan ito ng 3 mababangis na aso. Hindi sila mga normal na aso. Malalaki sila. Halos kasing laki ng isang bagong panganak na baka. At mapupula din ang kanilang mga mata. May tumutulong laway sa bibig nito na punong-puno ng matatalas na pangil. Diyos ko po, anong mga yan? Nang marinig ang aking boses, biglang napalingon sa akin si Paeng. Ay, salamat sa Diyos! Dumating ka! Tulungan mo ako, tol! Kanina pa ako pinagtitripan ng mga aso ni Lucifer! Hindi ko na inisip ang takot. Agad akong lumapit at hinampas ang isa sa mga yon ng hawak kong sanga. Chu! Chu! Alis ka dyan! Alis dyan! Pero imbis na umatras, mas lalo pa silang nagalit. Umalulong sila ng sabay-sabay. Hinampas ko ulit ang isa, pero parang bakal ang katawan. Ang isa naman ay umatras sandali, tapos biglang sumugod. Napaatras ako nang makita kong papasugod dito sa akin. Tumalon yung aso at muntik na akong kagatin. Pero bigla na lang may humarang sa pagitan namin. Ikaw? Nakita kong kagad niyang iniamba ang hawak niyang martilyo sa aso. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang biglang lumaki ito ng doble at may kakaibang kinang na parang ginto. Nang iniamba niya yon, kumislap ang ulo ng martilyo. Malakas na inihampas ng matandang lalaki ang martilyo sa ulo ng aso. Sa isang iglap ay sumabog ang bungo ng aso. Agad na kumalat ang dugo sa lupa. Ang aso bumagsak ng walang buhay. Nanlaki ang mga mata ko. Ganon din si Paeng na halos hindi makapaniwala sa nakita. Yung 2 aso na paatras, tila natakot sa kanilang nakita. Bumahag ang kanilang mga buntot bago biglang nagtakbuhan palayo, papasok sa ibang bahagi ng gubat. Anong klaseng tao ka? Mabuti pang wag mo nang alamin. Ang mahalaga, buhay at ligtas kayong 2 na kaibigan mo. Mang Tiburcio, kayo po yan. Naku, maraming salamat po. Salamat po, tinigtas niyo po ako. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. At sa akin, ha? Hindi ka ba magpapasalamat? Siyempre, magpapasalamat din ako sa iyo, Chong. Pero, kung hindi kasi dahil kay Tatang baka nilapa na tayo ng mga hayop na yon. Mabuti na lang pala at sumunod ako dito. Kung nagtagal ako o kung hindi pala ako sumunod, baka pareho na kayong pinulutan ng mga asong yon. Tatang, salamat po Pero, ano ba talaga yung mga asong yun? Hindi normal ang itsura nila Para silang mga asong gubat. Pero may halong, ewan, parang galing sa impyerno. Parang mga demonyo. Tama ka. Hindi sila pangkaraniwang hayop. Mga alaga yun ng mga nilalang na nagkukubli dito sa gubat. Mga tagapagtanggol ng kanilang teritoryo. Pero, bakit po ako ang inatake? Wala naman po akong ginagawa sa kanila. Dahil trespasser ka. Ang mga nilalang dito, mararamdaman nila kapag may taong pumapasok sa lugar nila. Akala nila banta ka. Kaya wag na kayong babalik dito kung ayaw nyo matulad sa ibang hindi na nakalabas pa. Napatingin ako sa labi ng asong pinaslang ni Tatang. Unti-unting natutunaw ang laman nito hanggang sa naging abo na lang ang natira. Nakakakilabot. Tatang, pakiusap. Sabihin niyo naman po sa akin kung ano ba talaga ang meron dito sa gubat. Mukhang marami po kayong alam tungkol dito O sige, yaman din namang makukulit kayo. Sasabihin ko na sa inyo. Pero dun tayo sa kubo ko,
Hindi tayo pwede magtagal dito dahil aluman sandali ay babalik sila para ipagiganti ang kanilang kasama. Agad kaming naglakad papalayo sa lugar na yon. Sinundan namin ang matandang lalaki pauwi sa kanyang kubo. Dumaan muna kami sa masukal at makipot na daan. Ilang sandali pa ay tila ba nainip na si Paeng. Tatang, malayo pa ba tayo? Konti na lang. Malapit na tayo. Basta't sumunod lang kayo sa akin para hindi kayo maligaw. Medyo malayo-layo din ang nilakad naming tatlo. Pawisan at hingal na kami ni Paeng. Pero makaraan ang ilang minuto. Sa wakas ay may nakita na kaming kubo. Gawayan sa kawayan at pawid. Sa bakuran nito ay nakatanim ang napakaraming mga halaman. Karamihan sa mga halaman sa paligid ay mga halamang gamot. May lagundi, sambong at iba pa. Pero may biglang nakaagaw ng aking pansin. Ito ay ang mga tulos ng kahoy na nakapalibot sa buong bahay. Matatalas ang dulo ng mga ito, para bang mga sibat na nakabaon sa lupa. Paikot sa kubo na para bang bakod laban sa mga kung anong nilalang na gustong pumasok. Halina kayo. Pumasok kayo sa bahay ko. Oh, pasok daw pre. Ikaw muna. Ikaw ang pasimuno eh. Sinundan lang naman kita eh. Duwag ka talaga. Di na baling duwag. Wala akong tiwala sa matanda na yan. Baka mamaya, siya yung mangkukulam na sinasabi eh. Ikaw ang praning-praning mo talaga. Eh kung iniisip mong ganyan siya, bakit pa tayo sumunod dito? Abay, hindi ko alam. Sumunod ka eh. Kaya sumunod na rin ako. Ayokong mag-isa ulit sa gubat na to, no? Napakamot ako sa ulo sa kakulitan ng kasama ko. Maya-maya pa ay nasa bahay na si Mang Tiburcio at muli kaming tinawag. Ano pa bang hinihintay nyo dyan? Pasko! Pumasok na kayo dito at nang mapag-usapan na natin kung ano ang gusto nyo malaman. Kailangan natin bilisan dahil gusto ko na magpahinga. Sige po. Papasok na po kami, Tatang. Huy! Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Kaya halika na, nang matapos na. Pagpasok namin sa loob, ay nakita naming nasa harap ng isang maliit na altar ang matanda. Nagsisindi ito ng kandila, tapos ay naglagay ng nagbabagang uling sa isang mangkok na gawa sa aluminum. Nang matapos, maipwesto ito sa harap ng mga santo. Kanya itong dinasalan. Saka siya naglagay ng insenso. Agad kumalat ang amoy ng insenso sa loob ng kubo. Ang kasama kong si Paeng, halos masamid sa amoy na yon. Ang baho! Ano ba yung amoy na yun? Ano ka ba? Insenso lang yun. Hindi mo ba alam ang insenso? Eh, hindi. Yan na napapala mo. Palibasa hindi ka nagsisimba eh. Kaya pati amoy ng insenso hindi mo alam. Tama na, kulitan. Nagsasagawa ko ng ritual para hindi tayo masundan dito ng mga tagabantay at ng mga aswang. Pinaupo niya kami sa saig. Agad namang kaming sumunod ni Paeng. Hindi ako mapakali. Tatang, sabihin niyo na po sa akin kung anong kailangan kong malaman para matahimik na po ako. Tama ang kutob mo. Hindi natural ang lindol na yon. May ritual na ginagawa dito bago naganap ang pagyanig. Ano? Ritual? Anong klaseng ritual? Isang uri ng pagtawag at pagbuhay muli sa mga patay. Ano? Patay? Oo. May matandang lalaki na nagsasagawa ng ritual dito. Siya ay si Luciano. Luciano? Teka. Parang pamilyar sa akin ang pangalan na yan ah. Saan ko nga ba narinig yun? Si Luciano, isang makapangyarihang mangkukulam. Ayun! Naalala ko na! Oo, tama ka, Mang Tiburcio. Siya yung bata. Yung anak ng dating mangkukulam na binugbog at pinalayas doon sa baryo. Luciano nga palang pangalan nun. Yun ang kwento sa akin ng lolo ko eh.
Siya ba, Tatang? Kung ganun, totoo lahat ng mga kwento. Hindi lang pala gawa-gawa. Totoo ang sinabi ni Nanay Mercy. Kung ganun, nauulit lang ang nangyari noon. Ipinagpapatuloy ng matandang yun ang masamang gawain ng kanyang ama. Tama ka. Hindi pa tapos ang sumpa noon. Hindi pa siya tapos magiganti. Kaya ibig sabihin, yung lindol, gawa lang ng ritual na yun? Ang pagyanig ay hudyat ng pagbubukas ng lagusan sa ilalim ng lupa. Doon nang gagaling ang mga aswang, mga nilalang na binuhay sa dugo ng mga inaalay. Naku po, nakakakilabot naman yun. At hindi lang yon. Nalaman ko din na may mga biyag sila at pito yung mga yon ay ginawa ding mga aswang. Kaya kung may nakikita kayong tao na parang kakaiba ang kilos o amoy, baka isa na yon sa kanila. Nakita kong biglang sumingot sa hangin si Paing at nagtagal siya sa harap ko. Pre, parang iba yata ang amoy mo ah. Uy, anong amoy yung sinasabi mo? Amoy maasim eh. Sos, si Raulo, ako pa ang sinabihan mo maasim ha? Eh, ikaw nga itong may putok. Tama na ang biruan yung dalawa. Seryosohin niyo ang mga sinasabi ko. Dahil kapag hindi napigilan ang mga alagad ni Luciano, maaari nilang masakop ang buong baryo. Lahat ng tao roon ay malalasap ang paghihiganti niya. Ikaw kasi, anong ako? Lumayo-layo ka nga sa akin. Pati ako nadadamay sa pamimiloso po mo eh. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga oras na yon. Parang naghalo-halo na galit, lungkot at takot na sabay-sabay kong naramdaman. Natahimik ako. Biglang bumalik sa isip ko ang imahe ng asawa at anak kong namatay sa lindol. Masakit sa akin na malaman ang katotohanan na hindi biktima ng kalamidad ang aking mag-iina, kundi ng kasamaan. Tatang, paano sila mapipigilan? May paraan, pero masyadong delikado, Roldan. Kailangan mahanap mo ang may pakana. Kailangan patayin si Luciano. Kung ganun, tara na. Patayin na natin siya. Hindi ganun kadali. Madami siyang bantay. Marami siyang alagad. Maraming proprotekta sa kanya. Bago ka pa makarating sa kanya, susugurin ka na ng mga alagad niya. Naglakad palayo sa amin ang matanda. Lumapit ito sa altar at umusal ng konting dasal bago bumalik sa amin. May bitbit itong 2 kwintas. Ibinigay niya sa amin ito ni Paeng. Heto, isuot yung 2. Proteksyon nyo yan para hindi kayo basta-bastang mabibiktima ng mga aswang. Kapag nakita nilang may suot kayong ganyan, medyo mangingilag silang biktimahin kayo. Teka, sandali. Agimat po ba ito? Tama ka. Agimat ang mga yan, pero hindi naman ganun kalakas. Teka, sino po ba talaga kayo? Mabait ka pala eh. Akala ko kanina ikaw yung mangkukulam eh. Grabe, ang dami niyo pong alam dito sa gubat. Tsaka parang matagal na din po kayo nakatira dito. Lahat ng yon, konektado sa mangkukulam na parating ikinikwento ng mga matatanda sa akin. Hindi ako ang mangkukulam. Pero tama ka. Matagal na akong nakatira dito. Kasama ko dati ang tatay ko na nagbabantay sa lugar na to. Naparito kami noon para pigilan ang mangkukulam. Tinulungan namin ang baryo nung oras na sila ay salakay ng mga aswang. Ano? Kayo yun? Yung mga bayani na tinutukoy nila sa kwento? Talaga? Wow! Hindi ako makapaniwala. Bayani? Hindi kami mga bayani. Ginawa lang namin ang aming tungkulin bilang mga manunugis. Tungkulin namin na puksain ang mga aswang. Pero oo, kami ngayon, kasama ko noon ang tatay ko. Siya ang tunay na mandirigma. Ako
ay tagasunod lang niya. Hindi ko po alam na buhay pa pala kayo. Naku, salamat naman kung ganun. Alam niyo po bang nabanggit po ng biyenan ko na sana po ay muling may makatulong sa amin at kayo po yun. Tutulungan niyo naman po kami ulit, di ba? Huwag kang magpasalamat. Matanda na ako at hindi ko na kayang harapin ang lahat ng mga aswang na yon. Kung ganun ho, hindi niyo po kami tutulungan? Kung lalaban ako, hindi ako nakakasiguro kung magtatagumpay ako. Masyado na ako matanda para makipaglaban. Nakita niyo naman, hindi ko na nga napigilan ang pagbabalik ng mga kampon ni Luciano. At mas malakas pa sila kaysa sa dati. Kung ganun, tutulungan ko po kayo. Hoy, ano sinasabi mo, Chong? Anong tutulungan? Pare, kawawa mga tao sa baryo kung di mapupuksa ang mga aswang. Pero siya na rin na nagsabi na hindi niya na kayang lumaban, na mahina na siya. Nagpapakamatay ka ba? Alam mo, mabuti pa umuwi na tayo. Ayusin na lang natin ang mga bahay natin. Patibayin natin ang mga bintana, bubong at pinto na hindi tayo mapasok ng mga aswang. Nagkakamali ka, iyo. Maski bahay na bato pa, ay kayang-kayang pasukin ng mga aswang. Anak ng teteng, lagot na. Bigla akong natahimik, tapos ay napatitig ako sa hawak niya kaninang sandata. Nakalapag ang bagay na yon sa tabi ng mga santo sa kanyang maliit na altar. Anong tinitignan mo? Mang Tiburcio, lakas lang ba talaga ng katawan ng kailangan para mapuksa ang mga aswang? Oo, at saka kapangyarihan. Kung ganun ho, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan. Ako na lang po ang lalaban sa kanila. Anak ng teteng, oo, nalo ko na. Hindi ganun kadali yun, iyo. Pwede po kung gugustuhin niyo. Ibigay niyo po sa akin yung sandata niyo. Ako po ang haharap sa mga aswang. Anong sandata sinasabi mo? Yung martilyo niyo po na umiilaw. Ipahiram niyo po muna sa akin, Tatang. Anong sabi mo? Nakita mong umiilaw ang aking sandata. Napatigil ako. Parang nagbago ang ekspresyon ni Tatang. Ang dating mahinahon niyang muka ay biglang naging seryoso. Naglakad siya at lumapit sa altar kung saan nakapatong ang martilyong ginamit niya kanina. Kung ganun, ikaw pala ang matagal ko nang hinihintay. Po? Hinihintay? Ano pong ibig niyo sabihin? Matagal ko nang alam na may darating na papalit sa akin. Sinabi sa akin ng aking gabay sa panaginip na darating daw ang isang tagapagmana ng Apo Kidlat, ang banal na martilyo ng mga tagapangalaga. Apo Kidlat? Oo, yan ang tawag dito sa martilyo na to. Ginawa ito ng isang magiting at mahusay na antingero noon. Isang sinaunang antingero na mula sa aming angkan. Pinanday ang sandata na ito habang gumuguhit ng malalakas na kidlat sa langit. Sagrado ito at napuno ng madaming mga malalakas na dasal. Ang ibig niyo pong sabihin ay ako po ang tinutukoy na tagapagmana niyan? Pero bakit po ako? Ang dapat naman talagang maging tagapagmana ay mula din sa aming lahi. Pero dahil ako ang huling sanin lahi sa amin at hindi naman ako nakapag-asawa at nagkaanak, ipapamana ito sa isang taong karapat-dapat, sa isang taong mabuti at may dalisay na puso, at sa isang taong makakakita ng taglay nitong kapangyarihan. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Kung kanina ay atat na atat akong mahiram ang kanyang sandata. Hanggang sa bigla na lamang akong nangilabot sa sinabi niya. Si Paeng naman ay nagulat din at napatingin sa akin. Teka, sigurado ho ba kayo, Tatang, diyan po sa mga sinasabi nyo? Oo naman, Paeng. Pero hindi pa ngayon. Kailangan munang tanggapin ni Roldan ang panata. Siya na ang magiging bagong tagapangalaga ng Apo Kidlat. Ano naman pong kapalit, Man Tiburcio?
Ang kapalit ay ang sarili mong kapayapaan. Wala nang atrasan kapag tinanggap mo ito. Habang buhay mo nang dala ang responsibilidad at tungkulin bilang isang tagapangalaga, hindi ka na magiging karaniwang tao lang. Sige ho. Buong puso kong tatanggapin ang hamon na yan. Kung ito lang ang tanging paraan para matigil na ang kasamaan ni Luciano. Dahan-dahan niyang inilapit sa akin ng martilyo. Nang hawakan ko ito, bigla kong naramdaman na parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko. Tapos ay may biglang liwanag na sumabog sa harap ko. Bigla akong napatakip sa aking muka. Dahil sa pagkasilaw, mabilis din namang nawala ang liwanag. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko sa aking muka at saka iminulat ko ang aking mga mata. Biglang sumigaw si Paeng. Pare, ang mga mata mo! Nagliliwanag! Hindi ko nagawang makapagsalita ng oras na yon kasi biglang may nakita akong mga imay, mga mandirigmang nakasuot ng kakaibang baluti. Hawak nila ang apo kidlat. Nakita ko silang nakikipaglaban sa mga nilalang na may nakakatakot na anyo. Ipinakita sa akin ng liwanag na yon ang mga nakaraang tagapangalaga. Pagkatapos nun, biglang bumigat ang katawan ko. Nanghina ako at napaupo sa sahig. Agad na lumapit si Paeng at inalalayan ako. Tatang! Ano po nangyayari sa kaibigan ko? Normal lang yan. Ganyan talaga ang nangyayari sa unang pagtatagpo ng katawan at ng kapangyarihan ng agimat. At bago ako mawalan ng malay, narinig ko pang sinabi ng matandang lalaki na handa siyang gawin ng lahat para mabilis na maihanda ako bilang bagong tagapangalaga bago pa mahuli ang lahat sa baryo. Samantala, pagmulat ng mga mata ko, agad kong naamoy ang matapang na halimuyak ng insenso. Dahan-dahan akong bumangon at napansin kong madilim na ang paligid. Nakita kong ang tanging pinanggagalingan na lamang ng ilaw ay ang isang gasera na nakapwesto sa gitna ng sala. Tapos ang kandila na nakatayo at nakasindi sa harap ng altar. Nakita ko doon si Mang Tiburcio, nakaluhod sa sahig, nananalangin. Nakayuko siya at may sinasambit na mga salitang hindi ko maintindihan. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Sa altar, may isang maliit na baso na may lamang tubig. Maya-maya pa, biglang napalingon sa akin si Mang Tiburcio. Agad siyang tumayo at kinuha ang baso mula sa altar. Mabuti naman at gising ka na. Handa ka na siguro? Handa? Sisimulan na natin ang panata bilang bagong tagapangalaga ng Apo Kidlat. Kailangan mong inumin ito. Tubig yan na dinasalan upang makayanan ng iyong katawan ang kapangyarihan ng Apo Kidlat. Tumingin ako sa baso. Ang tubig ay parang may maliliit na bula sa ibabaw. Pero habang nakatingin ako, bigla kong naalala ang lamay ng asawa at anak ko. Kung iinumin ko po ba to, ay pwede na po akong umuwi. Hindi ka pwedeng agad-agad na umuwi dahil kailangan mo pang mabasbasan. Bahagi yun ng ritual para sa panata. Ganun ba? Pero tatang, baka hinahanap na ako sa amin eh. Iniwan ko ang lamay ng aking asawa at anak. Baka mag-alala ang biyanan ko at si Boying. Hindi ako nakapagpaalam sa kanila eh. Pwede po bang wag na muna ngayon? Babalik na lang ako bukas. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Ang mga nilalang sa gubat, nagsisimula na silang gumalaw. Kailangan mong mamili sa ngayon. Pamilya mo o ang tungkulin. Natahimik ako bigla. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pero maya-maya pa ay hinanap ko ang presensya ni Paeng. Si Paeng, iniatid ko na siya kanina palabas ng gubat. Huwag ka mag-alala. Ang sabi niya, siya na raw na muna ang bahala sa lamay. Huwag ka na daw mag-alala. Talaga po bang sinabi niya yun? Oo. At sabi pa niya na kung para sa ikaliligtas ng lahat, alam niyang maiintindihan ka ng asawa mo. Tama ang kaibigan ko.
Palabiro yun eh. Pero sa oras talaga ng pangangailangan, maaasahan mo. Kung ganun, Tatang, wala na akong dapat na ipag-alala pa. Sige po, gawin na natin. Magaling iyo. Kung ganon, ay inumin mo na yan. Dahan-dahan kong inilapit ang baso sa labi ko. Malamig ang tubig, kahit walang yelo, pero mapakla ng konti. Pagkatapos kong inumin yun, kinuha ni Tatang ang martilyo at inilapag sa harap ko. Lumuhod ka sa harap niya at magsisimula na tayo ng panata. Sumunod ako kay Mang Tiburcio. Muling nagsindi ng insenso ang matanda at inilagay sa harap naming dalawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Iyo, ipikit mo ang mga mata mo at ulitin mo ang mga salitang sasabihin ko. Tumango ako. Pinikit ko ang mga mata ko. Isa-isa niyang binigkas ang mga salita at inulit ko lahat. Parang isang panunumpa. Isang pangakong babantayan ko ang baryo laban sa kasamaan, kahit kapalit pa nito ang sarili kong buhay. Pagkatapos ng dasal, kinuha ni Tatang ang apo kidlat at iniabot sa akin. Simula ngayon, sa'yo na yan. Ikaw na ang bagong tagapangalaga ng apo kidlat. Hinawakan ko ang martilyo. Wala na yung kuryenteng naramdaman ko kanina. Pero may kakaibang sigla kong nararamdaman sa katawan ko. Parang dumoble ang lakas ko at nakaramdam ako ng kakaibang tapang. Ibang klase. Grabe. Grabe tong enerhiyang nararamdaman ko. Parang may biglang sumanib na lakas sa akin. Sumanib na nga sa iyong kapangyarihan niya. Ang lakas na nararamdaman mo ngayon ay galing sa lahat ng naging tagapangalaga. Talaga ho? Maniwala ka sa akin. Ikaw na ang pinakamalakas na taong pwedeng sumagupa sa mga aswang dito sa gubat. At sa mangkukulam na may likha sa kanila. Paano ko nga po pala mapapatay ang hayop na matandang yun? May suot siyang agimat. Doon nagmumula ang lahat ng kapangyarihan niya. Kailangan mong makuha yun at durugin. Namangha ako sa sinabing yun ni Mang Tiburcio. Masaya ako na may halong kaba. Buong gabi na hindi ako nakatulog. Buong magdamag na sinabi sa akin ng matanda ang tungkol sa apo kidlat, kung paano ito ginagamit na sandata pampatay sa mga aswang. Binalaan din niya ako tungkol sa maling paggamit at kung ano ang mangyayari kung aabusuhin ito at gagamitin lang sa pansariling kapakanan. Lahat ng sinabi niya ay tinandaan ko at nangako ko sa kanyang magiging tagapangalaga ako tulad niya. Nang matapos ang panata at ilang paalala, nagsabi na din siya na kailangan niya ng mamahinga. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, nang magising ang matanda, ay kusa na itong nag-alok at nagsabing kailangan ko nang umuwi sa aking pamilya. Maraming salamat po sa lahat, Mang Tiburcio. Hindi ko po akalaing sa simpleng pagkaligaw ko po dito sa gubat ay magiging tagapangalaga ako ng isang makapangyarihang sandata. Walang anuman iyo. Alam mo, hindi ka naman talaga naligaw. Nakatadhana lang talaga ang pagpunta mo rito dahil ikaw ang siyang tunay na tagapagmana. Kaya pagbutihan mo. Pagkatapos po ng libing ng asawa ko, saka po ako magpaplanong sumugod sa baluarte ng mga aswang. Sasamahan niyo po ba ako? Oh, Tatang, bakit naman po kayo napabuntong hininga? Wala ito. Huwag ka mag-alala. Magiging kasama mo ko sa lahat ng mga magiging laban mo. Tandaan mo ang boses kong ito, ha? Gagabayan kita at tutulungan kang palagi. Sige po, Mang Tiburcio. Inihatid ako ng matanda hanggang sa bukana ng gubat. Nang marating ko ang baryo, mabilis akong naglakad papunta sa bahay ng aking biyenan. Pagdating ko doon, agad akong sinalubong ni Paing. May dala siyang isang masamang balita. Roldan, pasensya na, ha? Si Marta. Ha? Bakit? Ano nangyari dito? Ano nangyari kay Marta?
Kasi may mga sumugod na aswang dito kagabi. Dinala nilang bangkay ng asawa mo, Chong. Sinubukan kong pigilan sila pero ang lalakas nila, pare. Muntik pa nga ako mamatay eh. Ano? Bakit naman nila kukunin si Marta? Anong gagawin nila sa asawa ko? Hindi ko alam, pare. Pasensya na talaga. Patawarin mo ko, ha? Wala kang kasalanan, Paing. Mga hayop sila. Pinatay na nga nilang asawa ko tapos kukunin pa nila. Ano pa bang gusto nila? Wala nang nakapagsalita pa. Unti-unti na ring dumami ang mga nakikiusyoso. Humanda sila. Isinusumpa ko. Uubusin ko silang lahat. Isa sa mga kapitbahay ang biglang nagsalita at nagsabing sasama sila sa akin sa pagtugis sa mga aswang. Napatingin ako sa kanila. Nakita ko sa mga mata nila, hindi lang galit, kundi pati ang tapang. Salamat sa inyo. Pero hindi ito basta laban lang. Kung pupunta tayong lahat, nasisiguro kong marami ang masusugatan. At baka may mga mamatay pa. Hayaan nyo na lang ako. Ako na lang ang haharap sa kanila. Hindi, pare. Hindi ka namin iiwan. Kasama mo kami. Sama-sama nating lalabanan ng mga hayop na aswang na yun. Sa pagpilit ni Paing, hindi na ako tumanggi. Makalipas lang ang ilang sandaling pag-uusap at pagpaplano, sama-sama na kaming pumasok sa gubat. Lahat sila ay may kanya-kanyang dalang mga sandata. Habang naglalakad kami, ay may bumulong sa aking tenga. Sinabi nito ang direksyon kung saan kami dapat pumunta. Nagulat na lang ako nang makilala ang pamilyar na tinig na yon. Alam ko na boses yon ni Mang Tiburcio. Sinunod ko ang boses hanggang sa bigla kaming napatigil nang sumulpot sa harap namin ang mga kakaibang aso na ayon kay Mang Tiburcio ay mga bantay. Huwag kayong matakot. Kayang-kaya natin sila. Sama-sama natin silang tatapusin lahat. Sumugod ang mga aso. May ilang natakot. May mga sumalubong. Ginamit nila ang kanilang mga sandata upang kalabanin ng mga asong bantay. Noon ko lang nalaman na mahuhusay din pala sa pakikipaglaban ang aking mga kasama. Ilang sandali pa, nagtagumpay kami. Matapos na mapabagsak ang mga asong bantay, tahimik kaming naglakad habang papalapit kami sa pinakapugad ng mga aswang. Lalong lumalakas ang amoy malansa, mabaho at amoy na nabubulok na karne. Pagdating namin sa isang maluwag na bahagi ng gubat, napahinto kami. Sa gitna ng nagtataasang mga puno, doon nakatirik ang isang kubo at sa labas nun ay may malaking papag o lamesa kung saan nakahiga ang asawa kong si Marta. Demonyo ka! Anong gagawin mo sa asawa ko? Narinig kong tumawa ng mahina ang matanda at tumingin siya sa amin. Bitiwan mo ang asawa ko! Bitiwan mo siya! Ngumisi-ngisi lang ang matandang mangkukulam. Sinabi nitong kung talagang mahal ko raw si Marta, ay sundan ko na ito sa impyerno. Sa sobrang galit ko, gustong gusto ko na siyang lapitan, pero pinigilan ako ni Paing. Demonyo ka! Anong gagawin mo sa asawa ko? Narinig kong tumawa siya ng mahina. Tumingin siya sa amin. Nagulat ako sa kanyang itsura. Ang balat niya'y naging kulubot na parabang pinatuyo sa araw. Puti na ang kanyang buhok. At ngumiti siya. Nakita namin ang matatalim niyang mga pangil. Bigla niyang itinaas ang kamay niya. May binigkas pa siyang salita na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa ay narinig na namin ang mga ungol na parabang galing sa ilalim ng lupa. Bigla ding naging mabaho ang amoy ng paligid. Lumitaw ang mga patay. Gumagalaw sila kahit mga naaagnas na o maski buto na lang ang natira. Tapos mula sa loob ng kubo ay lumabas ang ilang mga aswang. Ang dami nila! Anong gagawin natin? Hindi na tayo pwedeng umatras. Pero mamamatay tayo dito, tol. Mamamatay din tayong lahat kung di tayo lalaban. Sasakupin nila ang baryo. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay habang hawak ang martilyo na ipinagkaloob sa akin ng Mang Tiburcio.
Hinanap ko siya, pero hindi siya nagpakita. Sinubukan kong kumbinsihin ang mga kasama ko, pero ang iba ay natakot na at nagsitakbo. Sumigaw ako ng malakas. Ako na ang unang sumugod. Malakas ang apo kidlat. Talsik lahat ang mga tinatamaang patay na nabuhay, pati na ang mga aswang. Pagkatapos ay natutunaw sila hanggang sa maging abo. Samantala, panay pa rin ang dasal ng matandang mangkukulam. Roldan, paano yan? Parang hindi sila nauubos. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalala ang problema natin, Paing. Pero hindi na tayo pa pwedeng sumuko. Para to sa buong baryo natin. Napatingala ako at nagdasal sa Panginoon. Maya-maya pa ay may bigla kong narinig. Roldan, patayin mo ang mangkukulam. Hinigpitan ko ang hawak sa apo kidlat. Tila nabuhayan ako ng loob. Paing, yung mangkukulam, siyang puntiryahin natin. Ha? Paano tayo makakalapit sa kanya? Bahala na. Basta gawa na lang natin ang paraan. Pinilit kong makasugod sa matandang mangkukulam, pero hinarangan ako ng kanyang mga alagad. Pinilit kong labanan ng lahat, at bawat pukpok at palo ko sa mga kalaban, mas lalong lumalakas ang boses sa ulo ko. Tapusin mo na siya, Roldan. Tapusin mo na ang mangkukulam. Para kay Marta, at para sa lahat ng mga sinaktan at biniktima mong hayop ka! Tumalon ako paabante. Itinaas ko ang martilyo at isang kidlat ang diretsyong tumama sa aking sandata. Natigilan ng mga aswang na tila na silaw. Tumakbo ako ng mabilis. Hindi ko na inisip ang takot. Isa lang ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Si Marta. Ang mga anino, pinrotektahan pa rin nila ang kanilang amo. Naramdaman kong malakas ang kanilang presensya. Roldan! Iampas mo sa lupa ang martilyo! Iniampas ko sa lupa ang apo kidlat. Lumabas sa lupa ang kulay ginto, bughaw at puting liwanag. Umungol ng malakas ang lahat ng kanyang mga nilikha. Ang mga anino, unti-unting natunaw sa liwanag. Tumayo ang matandang mangkukulam. Ang mga mata niya naging purong itim. Tapusin mo na, Roldan! Tapusin mo na ang laban! Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang martilyo. Pero bago ko pa mapagdesisyonan kung ano ang dapat kong gawin, biglang sumugod ang mga kasama ko. Pinatay nila ang matandang lalaki. Nagsisigawan sila sa tuwa matapos mawalan ng buhay ang matandang mangkukulam. Tapos na, Chong! Tapos na! Nagtagumpay tayo! Niyakap ako ni Paing. Masayang masaya siya. Ganon din ang aking mga kasama. Ganon din ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Dahil sa wakas, nabigyan ko na ng hustisya ang pagkamatay ng mga mahal ko. Samantala, pinagtulungan naming iuwi sa baryo ang bangkay ng aking asawa. Nang makita kami ng mga naiwan naming mga kapamilya, tuwang-tuwa sila sa aming naging tagumpay. Kinabukasan, nilibing na rin si Marta at ang aking anak. Masakit ang pangyayaring yun na tuluyan nang mawawala sa akin ang dalawa sa pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Pero ganun talaga ang buhay. Kahit masakit, kailangan kong lumaban. Kailangan kong maging matatag, alang-alang sa aking anak na si Boying. Lumipas ang ilang araw. Dinalaw namin ni Paing si Mang Tiborcio. Tahimik ang paligid sa kubo niya. Naglakad na kami papalapit. Pre, ano yun? Ba't ang baho? Anak ng Teting. Hindi, si Mang Tiborcio. Mabilis kaming pumasok sa loob ng kubo niya. Pagbukas namin ng pinto, nakita namin na nakaupo siya sa silya. Nakapikit pero hindi na humihinga. Naaagnas na ang katawan niya. May nakita kaming sulat sa tabi niya. Binasa ko ito. Roldan, ang huling bahagi ng ritual ay isang sakripisyo. Kailangan mamatay ang tagapangalaga upang maipasa ang kapangyarihan ng Apo Kidlat
sa bagong pinili. Ingatan mo siya ng iyong kapangyarihan. Ipagtanggol mo ang inyong baryo laban sa inyong mga kaaway. Hayaan mo, magpapatuloy ang aking tungkulin sa iyo dahil ako ang magiging gabay mo. Salamat, Mang Tiburcio. Salamat po sa lahat. Matapos yun, ay pinagtulungan naming humukay ng libingan para sa kanya. Inayos din namin ang kanyang bangkay, binalot sa kumot at saka binigyan ng maayos na libing. Samantala makalipas ang ilang araw, nagbayanihan ng buong baryo sa pagtatayo ng mga bagong bahay. Ginamit ko ang Apo Kidlat sa pagpapanday dahil ayon kay Mang Tiburcio na minsang nagpakita sa akin sa panaginip, ay maaari ko itong gamitin sa pagtulong para maging mas matibay ang bawat bahay na gagawin ko. Magiging ligtas din daw ito sa anumang dilubyo na maaaring dumating. Salamat po, Mang Tiburcio. Hindi na po ako natatakot kung sakali mang may dumating ulit na panganib dahil alam kong nariyan ka para gabayan ako. Ngumiti ako. Alam ko na hindi ko na kailangan matakot kailanman dahil ang lakas at liwanag ng Apo Kidlat ay mananatiling buhay sa bawat bahay na itinayo namin. Alam kong magiging ligtas ang lahat at pananatilihin ko ang kapayapaan habang ako ang tagapangalaga ng martilyong ipinagkaloob sa akin ni Mang Tiburcio na dati ring tagapangalaga ng Apo Kidlat laban sa kampon ng kadiliman.